Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang Salita ng Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng linggo mga kapatid sa pananampalataya. Dakila ang araw na ito sapagkat kapistahan ng Pentecostes o pagbaba ng Espiritu Santo sa ating lahat, sa ating simbahan at sa lahat ng mga mananampalataya. Marahil napapansin ninyo na sunod-sunod na yung mga malalaking kapistahan ng ating banal na simbahan. Simula noong muling pagkabuhay o Easter Sunday at pagkatapos niyan, ang sumunod naman ay yung Ascension of our Lord, pag-akyat niya sa langit, pagbabalik niya sa langit. At ang sunod nga ay ngayon naman, Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo, ang pagsusugo sa Espiritu Santo para sa ating lahat.
Tapos susunod na rin dito ang Blessed Trinity, Santissima Trinidad, pagkatapos ang Corpus Christi o kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, at meron ding kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus sa first Friday ng buwan ng Hunyo. Kaya mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng kapistahan ngayon ng Pentecostes? Ayon po sa mga pagbasa, yung mga apostol na takot na baka sila'y arestuhin ng mga namamahala na galit kay Kristo at sa kanyang mga alagad, ay nakatipon-tipon sa isang silid, sarado ang bintana, sarado ang pintuan. Subalit, habang sila'y nananalangin, ay biglang nagkaroon ng ugong at nagkaroon ng para bagang mga dilang apoy sa taas ng kanilang mga ulo. At sila ay nagsimula magsalita sa iba't ibang mga lengguwahe, yung mga gift of tongues, ika nga. At sila na dating takot, sila dating nangangamba o nahihiya sa kanilang pananalig at pananampalataya kay Jesus, ay binuksan ang pintuan at sila'y lumabas. At sila ay nangaral ng buong tapang, buong sigla, at buong pananampalataya sa mga tao, kung saan pinaalalahanan nila ang mga tao kung sino si Kristo at kung ano ang ginawa nila kay Kristo. Subalit nagwagi pa rin ang ating Panginoon sapagkat siya na pinatay sa krus ay nabuhay na maguli. Napakarami ang nakikinig sa kanila. Bagamat iba't ibang mga salita ay naunawaan ng mga tao na galing sa iba't ibang lugar ang mga sinasabi ng mga apostoles. At dahil diyan, libo-libo ang mga nakinig at libo-libo ang nagpabinyag at naging mga kasapi ng Kristyanismo o naging mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Diyan po nagsimula ang paglago ng ating simbahan. Kaya masasabi rin natin na ito ay ang pagsilang ng ating simbahan, ang simula ng pangangaral tungkol kay Kristo, tungkol sa kaharian ng langit. At ito po ay nagsimula sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu Santo, ang Espiritong ipinangako ni Kristo na kanyang ipadadala, the Comforter, ang mang-aaliw, the Paraclete, the Advocate, ang tagapagsalita natin ika nga sa harap ng Ama, ang nagbibigay sa atin ng living water, refreshing us, nagbibigay sigla sa ating buhay espiritual at pananampalataya. Yan po ang layunin ng Espiritu Santo. Ngayon naman po, bagamat natanggap ng mga apostol nung unang Pentecostes ang Espiritu Santo, tayo rin po ay pinagkakalooban ng Panginoon ng Espiritu Santo. At ito ay sumasa atin nung tayo ay binyagan. So, sa pamamagitan po ng binyag at sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpil, ang Diyos Espiritu Santo ay nagsimulang bumaba sa atin, nanahan sa atin at manatili sa atin. At dahil sa Kanya, tayo ay binibigyan ng sigla, binibigyan ng sigasig, at binibigyan ng matibay na pananampalataya upang ipahayag din natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ipinangako ni Kristo bago siya umakyat sa langit. Ipapadala ko sa inyo, galing sa Ama, ang Espiritu Santo. Siya ang magpapaalala sa inyo ng lahat ng tinuro ko sa inyo, lahat ng alituntunin, lahat ng mga sinabi ko sa inyo, at hindi niya kayo iiwanan. I will not leave you orphans, ang sabi ng Panginoon, sapagkat kaloob niya ang banal na Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, araw ngayon ng sigla, araw ngayon ng ating inang simbahan at araw nating lahat, sapagkat
dahil sa tinanggap natin ang Espiritu Santo, ay meron din tayong katungkulan, duty and responsibility, tulad ng ginawa ng mga apostol, na ipahayag si Kristo, ipakilala si Kristo at ang kanyang mabuting balita sa pamamagitan hindi lamang ng ating salita, kundi sa ating gawa at pakikisalamuha sa ating kapwa, na siyang magiging inspirasyon sa kanila na maging katulad nating mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, aral sa araw na ito, dahil sa kaloob ng Panginoon sa atin ng Espiritu Santo, nananahan siya sa atin. Wika ni San Pablo Apostol, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang Espiritu Santo? Mga kapatid, walang sino mang pwedeng magsabing siya'y nag-iisa, siya'y pinababayaan ng Diyos, siya'y kinakalimutan ng Panginoon Diyos, siya'y tinalikdan ng Panginoon Diyos. Hindi po, sapagkat ang Espiritu Santo na kaloob ng Diyos Ama at Anak sa atin ang siyang nagpapasigla sa ating buhay espiritual bilang mga anak ng Diyos at nagbibigay ng sigasig upang maging mga masisipag na tagapangaral, tagapagpakilala ni Kristo. Nawa, maging tapat tayo sa ating mga duties, mga responsibilities bilang tagasunod ni Kristo at bilang mga Kristiyano sa kapangyarihan, sa lakas, sa sigla ng Espiritu Santo. Ipakilala natin si Kristo sa iba sa pamamagitan ng ating salita, ng ating buhay, at sa ating mabuting halimbawa ng lalong lumaganap ang mga nananampalataya sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Amen.